At some point sinasabi pa ng mga kongresista na kumbaga parang sinasabi nila, "Eh, kasi kayo ng payag ganito, ganito." Well, if they had kumbaga ang nangyayari dito is Congress is being more popish than the Pope. Mas auditor pa sila kaysa sa mga auditors. Gusto nila, oh, higpitan, higpitan, higpitan. Pero meron naman silang mga certifications. Sila mismo meron silang liquidation by certification. Nakikita ko yung they're putting the pressure on the COA kasi parang ang nakikita ng mga kongresista is parang dinidefend ng COA ang OVP. Well, ang dinidefend ng COA is yung kanilang pag-clear ng mga expenditures. They have to justify it. So, kaninang buong araw sila, no? Parang 6 to 8 hours yung hearing kanina sa Kongreso, yung inquiry in aid of legislation. Di ko na po natapos, so we will discuss yung napanood natin at at para maano natin, para well, we can see what's going on. Actually, halos lahat naman na tayo ay nakikita natin what is going on here. Nakikita natin na itong mga ah, kagalang-galang, quote unquote, na representante sa Kamara ay naghahanap, maliwanag na dito, as in, kitang-kita na naghahanap sila. They're looking for something wrong. At very evident ito doon sa pananaliksik ni Congresswoman Swansing. Okay? Of course, nandiyan din doon sa yung eagerness ni Congressman Kongkun na parang tinatanong niya kay former OVP spokes Michael Poa kung siya ba inasisante. Parang nakita niyo yung mukha niya, parang very eager to find dirt dito. Nakikita natin sa demeanor ng ating mga kongresista, pati dun sa mga pagkukunwari, yung halatang-halatang nagkukunwari na yung kanilang mga pananalita, yung mga sa pangangalaga ng pondo ng gobyerno, ganyan. Parang hindi sila nahihirinan sa mga sinasabi nila. Ma'am Maria Juana, thank you very much. So, hi kay Imong Mama, watching siya from Davao. Thank you kay Ma'am Maria at kay YRMS. So, anong anong nangyayari dito? Sabi ni Leonie, may grounds na daw po si VP Sara. Ayusin niyo yung ang sinasabi ni Kong Chua is may grounds. May grounds for what? Po. So, natin, we're not afraid of whatever it is na paratang nila. Sabi ni Ma'am Stella Maris, akalain mo attorney, nauna na ngayon husband ko makinig sa inyo. Magandang gabi po to the husband of Ma'am Stella. Sabi ni Michael, bakit hindi, Mikael bakit hindi imbestigahan ang confidential funds ng mga kongresista? Kung kongresista po ang ini-expect ninyo, conflict of interest yan. Pero pwede po yang imbestigahan ng ombudsman, but you must give them a ground to do so. Uy, si Ma'am Michelle ay nanonood from the Congo. Uy, sabi niya nakakainis na nga ang Quadcom. Hindi po Quadcom yung kanina, it was the Committee on Good Governance. Gayun pa man, yung mga usual suspects na nasa Quadcom ay nandun din. Kataka-taka. Na nandun din po sila sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Supposedly, tinitignan daw nila kung maayos daw yung paggastos ng pondo ng gobyerno ng Office of the Vice President. Hindi naman nila ini-explain kung bakit Office of the Vice President lang ang tinitignan nila. Although, ang sabi ni, sino ba yun? One of the congressmen, sabi niya, we have to start somewhere. Tama. So, why the Vice President? Why not the President? Diba? If you're going from the top down, why not the Office of the President? On the other hand, if you're going from the ground up, why aren't we talking about local governments? Why the Vice President? Is it just an amazing coincidence that she still seems to be the forerunner for 2028? She is, whenever she gives a press briefing, everybody nakatutok. Everybody and his brother nakatutok. And grabe yung mga paroxysms ng ilang mga representante whenever she mentions them. Sabi ni Faith, lagi na lang si VP Sara Duterte. Totoo yun. Edelberto Montana says, parang kapalan na talaga sila ng house kanina at very obvious ang kaplastikan. Totoo yan. So ito, iniimbestigahan nila hindi lang po yung confidential funds, pero pati regular funds. Okay? Naligaw na. Originally, ang iniimbestigahan nila, thank you kay Leon, ay confidential funds. Ngayon, sinasabi nila, ay kailangan din natin tignan ang regular funds kasi syempre dapat tinitignan natin kung maayos ang paggastos nila sa pera ng gobyerno.
Sabi ni Eunice and Matthew, dun siya sinisira sa envelope. Paano ka masisira sa envelope? May fingerprints? May chain of evidence? Wala, imbento yan. Bakit pinapansin yung mga yan? Matagal na natin in-explain. Susme, ano yung evidentiary value ng envelopes na nilabas ni Madam Gloria? Nakakaloka. Ang dali-daling imbentuhin nun. Thank you kay Mizzy. Yung sa pirma daw magkapareha, hindi dun sa ink. Mariosep, isa pa yun. Uy, ano ngayon? Hindi ba pwedeng humiram ng ballpen? Hindi ba pwede? So, let's look at it. Umpisahan natin dun sa, of course, yung very, very obvious na sinasabi nila na, ay, kailangan kasing imbestigahan para makita daw kung maayos ang paggastos ng pera ng gobyerno. So again, yung is why are you singling out the Vice President? Yun dun pa lang kailangan nilang i-explain bakit ang OVP. What did the OVP do to trigger this kind of investigation? Ngayon wala silang sinasabing trigger. Ang sinasabi lang nila is hindi kasi siya sumasagot. O sinasabi nga na, well, we have to start somewhere. Kahit tinatanong ng mga tao daw, bakit OVP lang? Well, we have to start somewhere. Explain to us why you have to start with the office of the Vice President. Diba? Again, hindi nila sinagot yon. Ngayon, napansin ko is this is what they're doing. Andyan ang COA. Wala yung mga kawani ng Office of the Vice President, tapos very eager sila. They thought that Attorney Michael Poa would say something controversial at mag-spill ng dirt. So, ito yung tanong ko. Daming nagre-react sa pag-resign ni Attorney Poa. Why are you reacting? Dahil nagulat kayo or dahil hindi siya in-announce or anything like that? Alam ko, nakakagulat because it's a development. But it doesn't mean anything. I mean, malay nyo, napagod lang. But he also had a good explanation. Ano yung explanation niya? Ang sabi niya is, it would be a conflict on his part. Resource person siya, at the same time, spokes siya. So, hindi niya magawa yung kanyang trabaho bilang spokes. So, nag-resign siya as the spokesperson of the OVP. Yun lang ang item niya. He didn't have any other item and therefore is no longer connected with the OVP. So, ito yung tanong ko. Why are you reacting? Could you tell me, is there something about his resignation that you are reacting to? Aside from the fact na nakakagulat lang kasi hindi naman siya in-announce. Gusto ko lang malaman, bakit kayo nagre-react? Kasi tinitignan ko, syempre, yung mga news, inaano nila sinesensationalize nila Attorney Michael Poa, no longer with the OVP. Parang, sige, sure. Parang, di ba? Sino may sabing walang confidential fund ang Congress? They are allowed because they are a civilian agency. Ang hindi sila allowed ay intel funds. But even then, that can be justifiable. Sino may sabing wala silang confi? Meron silang meron nga silang discretionary. Sabi ni Jude Tadeo Moneda, good morning. Happy we have the same time. Tinigilan ko na po pakikinig sa hearing ng Congress. Halata naman po saan ang direksyon at kanino. Kaya waiting for your live. Informative po kasi. So, may mga issues that we should explain. Number one, sabi nga ni Congresswoman Swansing, bakit daw mas malaki ang pondo or ang budget for the professional services at mas malaki pa daw kesa dun sa personnel services. Andun tayo sa regular funds. Okay. And this is consistent with almost all agencies of government na dapat pinagtutuunan ng pansin ng Kongreso. Ngayon, may mga ahensya ng gobyerno na meron silang mga plantilla positions. Pero hindi lahat yon pinapayagan ng DBM na i-fill up. Okay? Hindi kayo create ng mga plantilla positions or makapag-fill up ng mga maka-create o kaya mag-increase ng pondo para sa existing plantilla positions nang hindi dumadaan sa DBM. Bakit? Sometimes there's not enough money talaga. And in fact, to this day, and it has been so for several administrations, ang pondo natin, yung mga nanggagaling sa treasury, yung ginagamit natin sa budget, is not enough for all the existing plantilla positions in government. Yan ang katotohanan. Yan ang realidad. So, kailangan, pagpupunuin yan, o kaya magka-create ka, dahil malaki na halimbawa, yung mga operations ng isang ahensya, lumaki na, pero wala ka pa rin maipasok na plantilla. Ano yung plantilla? Ito yung mga regular employees. Regular employees, they have the regular benefits.
PhilHealth, Pag-ibig, GSIS. Meron silang retirement and so on. But pagka hindi ninyo pagka mas maraming trabaho pero hindi magkasya dahil kokonti lang yung plantilla, magka-create ka ng contracted services o kaya ng consultancies. Kung sana bata pa kasi si Congresswoman Swansing. Kung siya po ay talagang bihasa na doon sa pamamalakad ng executive branch. Thank you kay si Clark at kay Maria Juana. Kung alam nila yung realidad na ganito, hindi siya magtatanong bakit mas malaki ang professional services kaysa sa ganito. Kasi nagwo-work around ang OVP. Bakit? Lumaki ang OVP simula nung umupo si VP Inday. Nag-create siya ng mga satellite offices at inalaw yan ng Office of the President. Bakit? It is the Office of the President who has the power to reorganize government, to reorganize the agencies of government. Inherent power yan ng presidente as the head of the civil service. So, nung nag-create ng mga satellite offices ang OVP, pinayagan yan. Whether by specifically or by tolerance, the president allowed this. Ma'am Rebecca Claveria, thank you. While tinatanong, ito tuloy yung sign. Kung nagninitpick ang Kongreso tungkol sa satellite offices ng Office of the Vice President, thank you Ayan and IME, it means that the President has given the go signal na for the congressmen to attack the Vice President. That is the reality here. Because all of these satellite offices, ultimately the president can say no. But he didn't. In 2022, when she created these satellite offices, the vice president had the permission of the president. Ngayon, ang daming tanong, bakit ang laki bigla ng budget ng vice president from 2022 to 2023 and onward? Bakit palaki ng palaki? Well, ang sabi is, first, nagdagdag siya ng offices. Second, nagdagdag siya ng programs. Third, nagdagdag siya ng services. So, syempre, lalaki yung kailangan na pondo. Pero dito, naghahanap sila ng dahilan para sabihin na excessive si VP. So, sasabihin nila, bakit from 50 million naging 100 plus million? Bakit ganun? More than twice, more than whatever. Ang paglaki ng budget. Excuse me, nung panahon ni Lenny, wala siyang satellite offices. Nung panahon ni Lenny, hindi ganito kadami ang programa. Nung panahon ni Lenny, isa lang ang partner agency niya. So, natural, lalaki ang budget ni VP Inday. Okay. Next. So, yun yung mga paglaki ng budget, yung pag-allocate ng sa professional services, kung wala sa plantilla yan, doon ka kukuha. So, either sa professional services o kaya doon sa contracted services para mapuno yung manpower requirement ng mga satellite offices. Ito yung mahalagang maalala natin. Pangalawa, binusisi na naman nila ang confidential funds, particularly na si Congresswoman Luistro. At ang sinasabi niya, bakit puro counterinsurgency, counter-terrorism yung pinagkagastusan nitong pondo na ito. I think it was for buying information. Bakit yun lang? Pumayag ang COA because that is an allowable expense. O sabi niya, bakit yung ibang expenses ang kinuha? Posible din dito kasi nakalagay and other expenses. In other words, yung item na yon may catch-all. At dahil pumasok sila sa catch-all, ikinlear ng COA yung mga expenditures na ito. So ano yung sinasabi ngayon ng mga kongresista? Bakit nyo pinayagan? So itong sina Kong Paduano, si Kong Abante, and so on, they were all asking, bakit nyo, so pumayag kayo sa ganito. Halimbawa, yung pagbili ng information. Bakit daw acknowledgement receipt lang? Bakit ganito? Because the existing memorandum circular agreed upon by all the related agencies pagdating sa confidential fund only required an acknowledgement receipt. Walang prescribed form, walang kahit ano. And so, COA will not add to that circular, they will not add requirements that are not in the rules kasi bawal yun eh. So, kung ito yung rule, mag-clear sila base dun sa rule na yun. At some point, sinasabi pa ng mga kongresista na, kumbaga, parang sinasabi nila, kasi payag kayo ng payag, ganito. Well, if they had
Kumbaga, ang nangyayari dito is Congress is being more popish than the Pope. Mas auditor pa sila kesa sa mga auditors. Gusto nila higpitan, higpitan, higpitan. Pero meron naman silang mga certifications. Sila mismo meron silang liquidation by certification. 'Di ba? Sila mismo merong mga maluwag ang kanilang pagkakagastos. Kailan ka ba nakakita ng audit report on Congress? So, sabi ni user 8296, dapat higpitan na talaga 'yan. Mahigpit na to begin with. Kasi gumawa nga sila ng memorandum circular. Now, what you are overlooking is that these are confidential funds. Okay? Now, what would be the danger? Pag hinigpitan mo ang Confi at Intel funds, para mo na ring sinabi na, o gobyerno, wala ka ng pondo o kukonti na o hihigpitan na natin yung pondo para dun sa pagdi-defend ng national security. Sino sa tingin ninyo ang magbe-benefit sa mga ganito? Pag hinigpitan nyo yung sa national security, don't flood. Di ko binabasa yung flooding. Sabi ni Jeffrey Sarate, hindi titigil ang mga congressman na yan dahil bawat hearing meron silang tinatanggap kay Tambi 1 to 2 million ang kapal ng muka. Source ko, former staff ng isang congressman na nag-resign na. Whoa. Ma'am Mirna Roberts says, frustrating ang COA sa pagiging independent. Sabi nung COA next time daw. Ay. Nakikita ko yung they're putting the pressure on the COA kasi parang ang nakikita ng mga kongresista is parang dinidefend ng COA ang OVP. Well, ang dinidefend ng COA is yung kanilang pag-clear ng mga expenditures. They have to justify it. Bisdak TV Italy says, with regard to ballpen, ang isang office ay isang source of supply niyan, same brand. Private or public offices ay walang tauhan na magdadala o bibili ng sarili nilang ballpen. My goodness. Totoo yan. And even then, even if one person had a unique pen, aba, hindi ba nahihiram yan? Grabe sila gumawa ng conclusion. Katulad ng, sino ba yung nagko-conclude na Oh. So, dalawa lang yan eh. So sinasabi mo, ang nakakaalam lang si VP at saka yung nag-approve ng expenditure na yon, yung undersecretary. So kung sila lang ang nakakaalam, therefore nawala yan. Either binulsa yan o ginamit yan sa mali. Parang ganon. Sabi ko, how did you conclude that? Kulang yata kayo sa basic logic. Pag sinabing ang VP at yung isang USEC ang nakakaalam kung paano ginastos yan, ang tinatanong mo, yung spokesman, it means that the spokesperson or the person na tinatanungan nyo ng impormasyon does not have that information. Wala siyang personal knowledge. Kaya nakakairita minsan pagka hindi abogado kasi sinasabi talaga nila na, and therefore, I conclude na either binulsa yan o nawala yan. Sino may sabi? Ang sinabi ni Attorney Michael Poa is ang nakakaalam si VP based on the documents kasi nakapirma siya at saka yung undersecretary kasi nakapirma siya. It doesn't mean na na conclusively sila lang ang nakakaalam because that's only based on the document that Attorney Poa saw. There might be other documents. There might be other reasons. There might be other people. But what he's saying is that based on the document, that is the conclusion that he makes. On the other hand, yung congressman naman, sinasabi niya na dahil si VP lang at saka yung undersecretary ang nakakaalam, therefore nawala or therefore binulsa. Hindi po logical yun. Hindi po yun logical progression. Just because only the VP and the USEC based on documents ang nakakaalam, it is not evidence that the money disappeared. It is not evidence that they spent it for the wrong things. Knowledge does not imply that they did something. Ang dami nagsasabi, frustrating. Yes, it is. Sabi ni Indonesian Express, pahiya sila kay Attorney Poa and they were not able to extract anything from him, especially when they were trying to press if Attorney Poa was forced or pressured to resign. Maayos naman sumagot eh. Si di ba? Oo nga, nakikita mo yung mukha ni Konggun, parang nakaganon yung mukha. I actually took a screenshot, post ko mamaya sa Facebook. Sabi ni Ma'am Maxi, Sir Maxi, are we just going to trust them? Sino po? Sino yung antecedent dyan? Sabi ni Juan Miguel, as of now, gusto nila sirain ang image ni VP Sara para humina siya for 2028. Nakikisabay din ang dilawan kasi pag nasira si VP, may chance silang makabalik sa pwesto. Snowball's chance in hell. Sabi ni Gallows God, natatawa ako sa ink na pinagdidiskitahan ni Akop. If you're going to go that route, then do it properly. Have the chemical makeup investigated. Ridiculous. Not only that, even if it's the same ink as one of the ASECs or USECs there, what if it's not the same signature? Diba? Kailangan mo pa. And how do you determine signature? You can't do it based on 3 letters.
You have to have several documents over a period of time. So paano sila mag-aano nun, magko-question documents? It's called the QDD, Question Documents Division, ang magkikilatis niyan. The document, the acknowledgement receipt is called a question document when you're submitting it for handwriting analysis. Sabi ni Andy Rotola, why does Acop sound angry? He's being dramatic. Aga Gonzalez says, lahat ng paraan gagawin ng WADCOM, na-impeach lamang si VP Sara, di kayo magtatagumpay sa masama ninyong hangarin, magsisisi kayo matalo sa eleksyon sa 2025, may mga karma din kayo. Sabi ni Ray, ask ko po kung final na ba yung budget na nilabas ni Senator Grace po sa OVP. No sir. Okay, ganito po yun. Ang budget is the General Appropriations Act. Pag sinabing act, batas po yan. Para maging batas, kailangan mag-concur yung Congress at saka Senado. Pag hindi sila nag-concur, di sila nag-agree, magkakaroon ng BICAM. Yung BICAM po, yung last decision dyan. So until lumabas yung General Appropriations Act at pinirmahan niya ng presidente, you cannot say that it is final. Finality means that the law has been passed. Sabi ni Sind 58 Full, yung line of question nila is always on assumptions. If questions always start as if it is true, then the resource person speakers doubt their answers. Totoo yan. Ang daming hypotheticals, di ba? Sabi ni Sean, yung totoo po ba na papatakasin ni VP mga staff niya sa ibang bansa? Sino naman po nagsabi niyan? Pakisabi lang po kung sino yung sinasite ninyo. Unang-una, para alam natin if there is actually a statement made like that by somebody. And you can only give it any weight kapag yung taong nagsasabi niyan ay may personal knowledge. Kung conjecture yan, then it is only worth what? Kung nagko-conjecture yung mga tao tambay sa kalye, sa kanto, that's the same weight as whoever it is you're quoting. So tell me, sino po nagsabi niyan? Armand Arbolado says, nakaka-PI na talaga kapag nagdaan sa tapat ng bahay namin ang mga yan, miyembros ng tuwan, bibigyan ko talaga lahat sila ng kape. I know what you mean. Johnny Conado says, totoo po ba dapat na may 1/3 sa lower house mag-agree to impeach VP Sara at 8 senators ang mag-disagree para hindi siya matanggal? Okay. Yan po ay pagka pumasok na yung complaint for impeachment. Yan yung numbers. Well, yes, in theory, ganun talaga. Bakit si Paduano galit sa DepEd na accountant? Makakatakot si Boy Contempt. I think it's frustration because he doesn't get the answers that he wants. Sabi ni Jeffrey, sa sobrang galing ni Swansing bumalik sa president, sana nanonood si Silver Swan Swansing para ma-educate siya. Bakit Silver Swan? Sinful says, in government po maraming naka-unfilled plantilla even before the 70s. Some are casuals as it was called then. Several of them are casuals for 30 years. I know because I was a working student then. Bright says, kahit ano pa sabihin nila, politika lang talagang ginagawa nila kay VP Sara at alam naman natin kung sino ang may utos. Sabi ni My Angel, salamat sa pag-explain. Ang problema ay yung mga representatives, di nila naiintindihan. Ma'am, hindi naman tayo nag-a-attempt na i-convince sila eh. Ang gusto natin ay bigyan ng impormasyon yung taong bayan, yung mga makikinig at posibleng malinlang sa sinasabi nila. Hindi na sila mako-convince. Kasi yung iba sa kanila, malicious na. Alam nila yung ginagawa nila. Alam nila na mali ang sinasabi nila or alam nila na hindi swak yung sinasabi nila, but they're there to try to convince people. So ang punto natin dito is bakit tayo mag-aaksaya ng oras explaining to the congressmen? Bakit tayo mag-aaksaya ng oras trying to convince them? They're not convincible. So that's not the point here. We're talking to the people. Paano po yan mag-file sila ng impeachment at kung magbotohan panalo talaga mga crocs? Well, maglalabas sila ng pera kasi yung supposedly ang nangyari nga panahon ni Justice Corona. What do you mean paano po yan? Unang-una, kailangan convincing ang evidence nila. Pwede nilang dayain and all of that. Pero tignan nyo yung nangyari kay Justice Corona. In the end, justified siya. They cannot make her a hero. Kasi, look, tinutulak na nga siya. Tinulak siya nung binabalahura siya bilang kalihim ng edukasyon, nung bahagi siya ng unit team. Wala siyang ginagawang masama, eto na, banat ng banat. Katulad nito, imposible na matuloy ang pag-organize ng Office of the Vice President to include satellite offices nang wala sa kaalaman ng Presidente. It is the President who is the head of the civil service. Siya po ang may sole power na mag-create ng mga bagong, aside from the law, mag-reorganize ng civil service.
he can create offices. Oh. So kung walang ganyan, kung hindi siya pumayag, walang satellite offices ang OVP. Ngayon pati yan kini-question. Yung confidential funds, she thought that the president was on board with that. And now, do you see the depth of the traitorousness here? Yung panlilin lang nila kay VP na umaabot dun sa punto na talagang out and out budol. So, Daniel Quintas says, when we have a new government in 2028, can the new admin go after the confidential funds of former President Marcos? Yes, of course. Kasi hindi pa yan magpa-prescribe. Ang prescription yan is from moment of this, is counted from the discovery. Sabi ni Ray, kainis yan si Abante, halata. Bakit halatado ang word na ginagamit ninyo? Superfluous yun halata. What do you mean? Kasi halata, the DO at the end doesn't add anything. So, halata naman po ang pamumuliti kanila. Yes, that's true. As in, sobrang halata. In our faces na, kulang na lang inungungud na sa mukha natin Elenita Galvez says, kakampi sila ng terrorista. Kaya gusto nilang makita ang CF. Sabi ni Gallo Scott, yung taga ko halatang exasperated na sumagot. Totoo yan. She knows na hanggat di siya mag-agree kay Akop, di siya tatantanan. So the lady just agrees. Totoo yan. Pero wala naman siyang evidentiary value. Kasi it's browbeating Yun ang ginagawa na. Akala ba nila na pag you browbeat a witness, magiging credible yung testimonya? Parang yun parang torture yan Na after a while you just say, oh sige na nga, it's whatever it is you want. It's whatever it is, whatever you say it is. Of course not. Sabi ni Obsidian, halatado po is halata plus tarantado mixed together. Saan niya naman nakuha yan? Kailan niya naging neologism? Tsaka ano yung basis mo for concluding that? Sabi ni Tyrone, nasa po makita po uli namin kayo sa Maisog. Sana. Okay. Napakabait and ganda niya. Hindi, masungit ako. Pero sa personal, mabait ako in person. Dito online, nagtataray talaga ako. Nagpa-picture po kami ng mom ko noon, Maisog, Angeles, Pampanga. Ay, kayo, well, marami kayo nun Which one kayo? Yung sa backstage? Kayo po ba yan? Hi po. Ano yung precedent? Si ako po nagsabi ng po, ang dami kong kausap so I cannot guess what your antecedent is. Sabi ni John Edward Aldover, the AFP should make a stand now kasi wala nang independent agency in respect to their own mandate kasi natatakot na ng politiko. It is the mandate of the AFP to protect the Constitution and the people. To defend the Constitution, but to protect the people. Sabi ni Erwin, tama ba nasagutin ng nilalaman ng confidential funds? Pag ito ay nagresulta ng pagdamay sa mga taong at sa magpagdamay at paglalagay sa peligro ng ilang mga tao, gawa nga ng paglabas ng kanilang mga pangalan o pag-expose ng kanilang mga operasyon, yun ay super mali na po yan. Botong 29 says, whatever the outcome of this investigation, hindi dapat magtapos ito dito. Imbestigahan din ang paggamit ng pondo ng ibang ahensya ng pamahalaan, i.e. DPWH, DOTR, OP, Upper and Lower House, etc. Totoo yan. Sabi ni Pilipinas First, pag nagtanong si Akop, do you agree? Pag hindi agree ang resource speaker, either papagalitan, pipilitin, at titigil lang pag nag-agree na. Kawawa mga resource speakers. Totoo yan. Sabi ni Obsidian, slang po ata yung word na yun. Then it's not a neologism, it's a slang word. Kaya nga, sinasabi ko, what I'm saying is that it doesn't add the ADO doesn't add anything. Now, there's some people who think that it turns it into an adjective. Hindi. Halata is already, halata works both as an adjective or an adverb. John Banag says, sabi ng lower house na redundant daw ang programs ng OVP when in fact same din ang programs ng mga party list. Actually, hindi party list all congressmen. What do you mean same din mga programs ng mga party list? How do you explain that? Elenita Galvez says, kaya nga sabi ng nanay ko, dapat daw sa Congress abogado para daw may alam sa batas dahil sila yung gumagawa ng batas. Sabi ni Socorro Fajardo, okay naman mga sagot ni Attorney Poa. Kaya nga nagulat ako, bakit nagre-react ang mga tao? Ma'am Maria, thank you very much. Uy, ang dami. Maraming salamat po. Bakit nagre-react yung mga tao? Ako ang tingin ko, nagulat lang ang karamihan dahil, syempre hindi natin narinig na nag-resign siya. Yung pala, nag-resign siya even before the last hearing. Boys JC, Ma'am Anharot, thank you. Ito, sabi ni Melcy, agree, attorney, there's no logic in the statement of Akop. Ordinary citizen can understand that. Thank you for clarifying further. You're always a big help in understanding things. More power. You're welcome.
Sabi ni Jeffrey Machitar, tama ba? Sana yung pag-investigate dapat sa mga attorney na lang at wag nang bigyan ng power to investigate ang Congress kasi walang kwenta din yung nagtatanong, hindi attorney tapos ang tanong niya pangbobobo. Kasi nagulat ako dun sa word. Kaya hindi talaga magkakaintindihan yan. They're in the wrong page. Hi kay Ma'am Maria. Thank you. Ayun nga sabi ni George Warren Johnson, masyadong speculative yung sinasabi ni Akop at yung ibang mga congressman. Super agree with that one as well. Kasi ang laki ng leap in logic. Tapos, I don't see the purpose in saying that. Ngayon, nakikita na rin natin, thank you kay Tyrone, hindi niyo ba napansin, nakikita na rin natin na pinipilit nila na magkunwari na mayroon silang legislation. Kasi sinasabi natin na, asan na yung legislation? Now, before that, sinabi na rin ng ilang mga kawani ng Office of the Vice President na hindi sila pupunta kasi unang-una, may sub judice, meron silang kaso na nakaharap sa hukuman, the resolution of which could affect the current inquiry. Even if it was filed for the budget or for another committee, yung resulta nun will affect this one. Kasi merong sinasabi, if I'm not mistaken, it was Kong Luis Lo. Sabi niya, hindi nila pwedeng gamitin yung sub judice rule kasi it has to be, I think it's the same case or something like that. Ang sabi, ang point ng OVP is this. Pag na-resolve yung kaso na yon, it will affect this particular hearing as well. So yun ang sinasabi nila. So ang na lang is of course, hindi magkakaintindihan kasi wala namang intention intindihin ng Congress yung panig ng OVP. Sabi ni Chechi, siguraduhin lang nila na mailatag nila yung batas na nabuo nilang ganyan. Actually, hindi naman kasi required na they come up with a law, but at the very least, they should tell us what it is they're looking for. Diba? Hindi ka pwede gusto kong tignan yung batas na to and how it's working. So, yung how it's working, tatanungin nila, in-apply niyo yung batas na ito, how is it working for you? Ganun yung mga katanungan kasi related siya. Pero dito, nag-fishing sila, halatang-halata, nag-fishing sila ng wrongdoing. Tapos, kunwari na lang na nire-review nila yung batas. Unfortunately, malawak po talaga ang power ng Kongreso to review the law, to propose to amend it, basta to study it, whether to amend, to repeal, to augment, etc., to add on to the law, malawak po ang discretion. Hindi dapat natin pwedeng i-restrict sila dyan. However, like I said, to problems involving government, there are two solutions. Either the legal one, o the tatlo pala, no? The legislative one. And the third is the political one. Okay, so you either make a law, or you sue them, or you don't vote for them. Yun yung political solution. Sabi ni Marlon, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting different results. True. Oh my gosh, sabi ni Arman, si Kong Akop, napakagaling na pulis niyan, sabi ng Kuratong Baleleng. Seryoso? I mean, I'm not saying that that's what they said. I'm saying, did he have an involvement with that? Okay. Ma'am Marisa says, pansin mo ba, bait-baitan sila ngayon, iniba nila kasi kay Garma halata sila. Haras nila at di nakuha gusto nila sagot, contempt nila, biglang babaliktad at babait-baitan na sila. Ngayon, bait pa ba yan? Parang kulang. Sabi ni Meruem, grabe yung ginagawa nila, talagang pinapalabas nilang corrupt si VP Sara. Totoo yan. Sabi ni Dennis, nag-iiyakan mga congressman kasi wala si VP kanina eh. Oo, they can only get the kind of publicity that they crave for if the VP is there. Thank you kay Chechi the Frechi. Napakabigat at napakalaking tao na makabangga ni VP Sara. Mas malaki namang tao si VP Sara. I mean, mas malaki in terms of yung gravitas, yung bigat ng pangalan at bigat ng dating. Yung isa mabigat lang physically. Boss JC, thank you. Sabi ni Tyrone, sana po makita uli namin kayo sa maisog. Ay, nabasa ko na. Thank you po. Thank you po. Sabi ni Isagani, dapat ba talagang do you agree with me? Lagi ang kanilang script ulit-ulit na, no? Ito sabi ni June Dulay, kapag na-impeach si VP Sara, magiging VP si Speaker Romualdez. Tapos kapag naging VP si Romualdez, ang susunod na babanatan nila, si BBM, Bulaga si Speaker o magiging presidente. Thank you kay Tyrone Paul. Uy, 80% na. Not bad.
Ma'am Janet De Nuevo says, naiinis ako sa mga kongresista kasi gumawa na naman sila ng issue na fake ang mga resibo ni OVP. Kailangan pa talaga sabihin nilang fake, ano? Thank you kay Zeke at kay Chechi. Pero ganito, ang sinasabi nila is, bakit ganyan yung acknowledgement receipt? Ay mga sir, kaya nga po kayo legislators, di gumawa kayo ng batas. Bakit kayo galit? Nagagalit kayo dahil kulang yung, yung rule. Yung rule, andyan na yan, in existence na yan, may pagkakataon naman kayong i-review yan, bakit hindi ninyo ni-review? Bakit hindi yan po yung purpose ng inyong hearing na i-review yung rule na yon on confidential and intelligence funds? Alam niyo kung bakit? Natatakot din silang amyendahan yan. Natatakot sila kasi sa totoo lang, pag hinigpitan nyo pagdating sa confidential and intelligence funds, maaapektuhan ang national security natin at maaapektuhan yung discretion na kailangan ng ilang mga kawani ng gobyerno to be able to respond to certain threats. Oh, pag pinakialaman ng mga kongresista yan at hinigpitan yan ng husto, good luck. Tingnan natin kung makakaresponde yung mga ahensya ng gobyerno to certain things. Bababa yung kanilang efficiency and effectivity levels. Huh? Okay. Okay. Yes po. May Yes. Sabi ni Claire, sabi ni VP Sara sa mga tauhan niya, huwag mag-alala, siya na lang ang bahala. I like that. That's a leader. Ma'am Chechi, thank you. Uli. Ang bilis naman maka-achieve ng goal ngayon. Thank you, Ma'am Chechi. RC says, bakit nagko-conclude ang mga kong? Di ba dapat gather lang sila ng info as source para maka-revise ng batas? Good point. Bakit? At saka bakit ang bilis nila mag-conclude? Doon pa lang, nagtatanong ka pa lang, wala pa lahat ng ibang mga impormasyon. Nag-conclude ka na? Uy, live goal achieved. Ma'am Anharot, thank you very much. Chechi, the Fechi, thank you very much din po. Wow, ang bilis naman na-achieve. Akala ko ang taas na ng goal. Maraming salamat po sa mga nasa TikTok, ha? So, yung mga katanungan na hindi natin nasagot kanina, i-ask nyo na ngayon. Wag lang kayo mag-flood. And, kasi special consideration, na-meet natin yung goal. Thank you, Ma'am Criselda. Thank you kay Edmond, kay Yadad, kay Paul, kay Criselda, kay My Lucky. Uli, hampas lupang ambisyosa says, Attorney Chua nagsabi niyan. Attorney Chua? Na may nagsabi daw sa kanya na may balak daw tatakas. So, yun ang kailangan. Pag tatanungin niyo ako, totoo ba yung ganito? O may sinabing ganito. Kumbaga, tingin ko, unwarranted eh. Ano yung basis niya? Dahil may isa na nag-abroad. Hindi nila alam kung matagal ng plano yung pag-abroad. Kung baka matagal nang may visa or may mga pamilya abroad and so on. Baka naman merong family emergency. Kumot nag-abroad yung isa, automatic malisyoso na yung conclusion. Sabi ni Toblerone Rain, dapat nga yung tama ang gagamitin at dapat magkaroon ng takot sa Diyos pa rin ang huhusga sa kanila. Thank you kay Zeke at kay Daday at kay JJJ, Sugar Roll at saka kay Paul at kay Tyrone. Ma'am Janet De Nuevo says, si Coach Jared ang nagsasabing pinatakas daw ni VP ang mga tauhan niyang inimbitahan sa Kongreso. That's a malicious imputation of a crime, vice, or defect. Kung hindi lang napaka-public figure ni VP Inday, ano yun? May tulog siya kay VP. Gayon pa man, well, he's free to speculate on that as long as we all know that he is speculating. Thank you kay Daday at kay Jevin. Eric June Rabia says, parang aabot pa yan ng 2025 elections kasi dapat uupo yung admin na senator slate para ma-impeach si Inday. Oo nga naman. Magpo-progress ba ang niluluto nilang impeachment sa Wadcom? Medyo speculative yung hinihingi ninyo eh. Magpo-progress. Actually, they're standing still. Paulit-ulit sila. Nagpapatawag sila ng mga resource persons na alam naman nating plano nilang balahurain pagdating sa Kongreso. Hindi sila dumadating. Thank you kay Leo. So it's now a tug of war between the people who don't want to go and the congressmen who want them to go. And in the meantime, they're doing the best they can with what little they have. Sabi ni Leo Greg Imperial, buti pa flood control sa comment section nyo, existing at matibay, yung sa others weak.
Elo says, how does civil disobedience work? Applicable na ba sa situation natin ngayon? Well, we can call for civil disobedience. Depends on anong klaseng disobedience ang gagawin natin. People power is a form of civil disobedience. Refusal to pay taxes is a form of civil disobedience, but it will work only kung marami tayo at lahat ginagawa nila yon. So if we all don't pay taxes, there's a lot of money that the congressmen will not be able to spend. Diba? Mga ganyan. Manadane says, double time ng mga evil crocs sa paninira sa mga Duterte, the more siraan si VP, mas pinamahal natin. Sabi ni Maria, inamin na ni Dan Fernandez, yung famumulitika nila sa Cuarto Cantos interview. Ganun lang daw talaga. Pero kung inaantala na nila ang serbisyo ng gobyerno, inaantala na nila ang trabaho ng VP at yung mga tulong na mabibigay niya, hindi yan it is what it is. Nakakasira na siya. Hindi lang sa sa VP, pero sa mga tao na umaasa sana na matulungan sila. Sabi ni Alpha Lahato, ang reaction ko ng Attorney Trix dun sa conclusive, quote-unquote, conclusive statement ni Kong Akop sa isinagot ni Attorney Pua ay, puwera gaba, parang walang pinagkatandaan ang pagpapatawag pa nga ng Your Honor. If ever po ba na di talaga umattend yung 7 staff ni OVP na pinasabpina, ano po mangyayari? Posible po silang makatanggap ng show cause order or at dinggin yung kanilang possible contempt detention. Okay, George Warren Johnson says, napansin ko lang po, mas mabait sila ng konti today in questioning the resource persons. Nag-aim down na compare siguro nila sa way ng Senate how it handled the inquiry. Baka kasi may biglang tumindig dyan at magmala Duterte ng mga sagot eh. Sabi ni Andy Rotola, why are they desperate in smearing the Dutertes? Because it isn't working. So the problem with them is, hindi na nga nag-work, they just keep trying harder. Ganun talaga. May kulong po ba ang subornation of perjury? Ang perjury po is a crime. And therefore, yes, may kulong po. Dino Lara, thank you. Meron akong request, nandito ba yung mga tao? Kasi may nagtanong na naman sa akin tungkol daw sa sinabi ni Attorney Panelo sa akin. Can somebody please send me a link to the precise remarks of Attorney Panelo? I'll consider it a favor. So hindi ako sumasagot kasi I haven't seen it, I haven't heard it, but a lot of people are asking me bakit galit siya sa akin. So I have no idea what he said. It would be nice to have a link to what he said. Sabi ni Kenshin, sa ginagawa ng Whatcom, parang nag-i-insinuate sila ng gulo o parang hinahamon nila ang bayan. Parang hinahamon nila yung credibility natin. Sabi ni Tyrone, mas lalong minahal ng taong bayan si FPRD and VP. Sabi ni Kenshin, nabasa ko na. Okay, dito naman Roldy says, pag naging presidente si VP Sara, pakibulong po lagi sa kanya na dapat natin balikan yung Quadcom at lahat ng mga buhaya sa Congress. Hindi po kami ganun ka-close. I mean, I think she knows who I am because we were in the cabinet together. Pero yung mabubulungan ko siya, hindi ko po kaya yun. Hindi ko siya kilala ng ganun. I mean, hindi kami ganun ka-close na kaya ko siyang bulungan. But I'm pretty sure hindi niya makakalimutan yan. Sabi ni Kate, ano way po para hindi matuloy ang possible na impeachment complaint ng Congress kay VP? Well, we have to show Congress na marami ang tutol. Ito sabi ni Manadane, waiting uli sa pagsupalpal ni VP sa mga evil crocs, wala talaga silang hiya, gusto nila mapahiya sila sa madla. Do you think impeachment will succeed? Sabi ni Benjamin Kicho. Do I think it depends kung ano yung grounds, tsaka kung believable siya. Kasi kung hindi siya believable, they're really, they're asking for it. Thank you kay Manadane. Alan Gonzalez says, si ako, laging nagsasabi na correct me if I'm wrong, pero ang leading ng question is dapat mag-agree yung kuha sa sinasabi niya. Papansin ko din yan. Sabi ni Ross Gans, bakit di ka tumakbo pagka senador? Bakit ako tatakbo? I think that is the more logical, is not to run.
Sabi ni Yong Hanson, tama ba? Sa tagal na nga nating nanonood ng budget hearing at Quadcom na yan, maniniwala pa rin tayo sa pinagsasabi ng congressman. I think kulang ka ng question mark. Sila na nga sumira sa sarili nilang hearing, yes lang ang sagot at hindi tumatanggap ng no. May punto ka rin dyan.